My vlogs, my story. Hi everyone, kamusta po kayong lahat? A day in my life as a nanny dito sa bansang Romania. Bali, ito pala yung ganap namin ng alaga ko tuwing umaga or tuwing magbibihi siya. Dahil may special needs siya, kaya ayan, ganyan talaga yan siya. Tsaka kung pwede lang siya kung saan magsuot niyan, is hayaan mo lang siya para ano din yan sa motor skills niya. Kaya habang hindi pa yan siya busy, hayaan mo lang siya kung saan magsuot at maaliw din siya sa sarili niya, hindi yan siya mag-isip na maghiram ng cellphone. Sa una ko kasi naawa ko sa kanya, naisuotan ko siya ng medyas kasi hindi niya alam. Pero sinabihan talaga ako ng amo ko tsaka ng therapist na hayaan ko lang daw siya. Tulungan ko lang siya pag hindi niya kaya magsuot. Gaya yan ng medyas. Pero yung mga damit niya, siya na lang ko sana nagsusuot niyan. Ayan, hayaan ko rin din siyang magdikpit ng mga laruan niya or books. Lalo na pag marami siyang kalat, siya maglalagay niya ng mga books niya. Yan palagi yung pinakahiligan niyang laruin. Ganyan pala siya tinatawag yung pangalan ko. Gusto niya kasi is tulungan ko siya, tapos mainis yan pag hindi ko siya tinulungan. Pero need mo siyang hayaan para matuto siya sa sarili niya. Bilang nanay niya pala is hindi naman talaga ako nakasubaybay talaga yan sa kanya. Pag may free time lang talaga ako kasi hindi naman siya dito talaga, lalo na pag weekdays may therapy session yan siya, tapos pag tanghali may therapy talaga yan siya na isama siya. Kaya linis lang talaga ng bahay yung sa akin, yun lang. Pag andito siya, laro-laruin ko lang talaga siya, tsaka banding din sa kanya para maging malapit ka din sa kanya. At sa sobrang lambing mo sa kanya is ayaw ka na niya bitawan. Gusto niya palagi kasama ako, pero hindi naman pwede na magkasama kami palagi, lalo na nagluluto ako tsaka naglilinis sa bahay. Kaya doon yan siya palagi dinadala sa lola niya pag wala siyang therapy, or minsan ibigay sa akin pag may puntahan yung lola. Para sa akin, sa pag-aalaga sa kanya, dito ko nakilala yung tawag na mahaba talaga yung pasensya mo para sa kanya, lalo na yung ganitong sitwasyon, hindi siya marunong magkipag-usap sa iyo. Basta sa kanya lang pag kung anong gusto niya, yun dapat ang gawin. Yan lang, gusto niya palagi nilaro, gusto niya palagi niyayakap. Malambing siya na pagkaalaga. Pero minsan, may time talaga siya na hampasin ka niya, lalo na pag nainis siya. Lalo na pag ganyan yung kamay niya na kinakagat niya, inis na yan siya. Kilala ko na din papaano yung alaga ko. Sa kalagayan niya, siguro, pagmamahal lang din yung kailangan niya, tsaka pag-asikaso din sa kanya. At sa pagpapakain naman pala sa kanya is pihikan yan siya. Yung nakasanayan yung kainin, yun lang talaga yung kakainin niya. Hindi yan siya kakain ng hindi niya alam yung pagkain. Yun lang maganda sa kanya kasi amoy niya yung pagkain bago niya isubo kung bago sa kanya. Minsan, pag dito yan siya kakain, sabayan kami kumakain. At kung nakikita niyo kung kumakain, sabayan niya din ako niyan. Uupo din yan siya, dalawa kami niyan kakain. Kasi minsan gabi na ako kumakain, kaya uupo yan siya habang naka-cellphone. Kaya tahimik yung life niyan pag naka-cellphone, pero bawal lang talaga yan siya. 1 hour enough na sa kanya. Hanggang dito na lang po. See you in my next vlog. Bye. God bless everyone.